Welcome to Donmar TV News Channel. Koneksyon ni dating Senador Trillanes sa mga matataas na opisyal ng China. Kinuwestiyon ni dating Senador Enrile sa briefing kasama po si Pangulong Duterte. Para kay dating Senador Juan Ponce Enrile ay nananatiling misteryo ang koneksyon ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga matataas na opisyal ng China na nakausap nito noong 2012 kaugnay sa issue ng Scarborough Shoal standoff. Sa weekly Talk to the People briefing ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabi po ni Enrile na noong siya ay nagsilbi bilang Senate President ay sinabihan niya noon si dating Pangulong Benigno Aquino III na mag-ingat kay Trillanes. Knowing the people, pero yung tataguan mo sir yung anong developments doon. And this is really my $64 question to everybody. The mystery, Mr. President, to me was why Trillanes and not someone else? From the the foreign service. Why Trillanes? Of the senators who were incumbent at the time, why was Trillanes selected as the negotiator for Aquino? Kinuwestiyon nga po mga kabrigada ng Pangulo kung bakit napili ni Aquino noon ang isang military man na asikasuhin ng back channel talks. Iginit nito na nagpabalik-balik si Trillanes sa China ng 16 na beses at makalipas lamang ng 2 araw mula sa huling pagbisita nito sa China ay naagaw na ang Scarborough mula sa Pilipinas. Samantala isiniwalat naman ni Enrile na sinabi noon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nagreklamo ang dating Philippine Ambassador sa China na si Sonia Brady dahil nga po sa pag-bypass ni Trillanes. He traveled to China 16 times and during his last visit, the 16th visit, shortly sir, but 2 days after, we lost the Scarborough Shoal. Maybe he should explain to the nation how he got that kind of an influence to be able to reach out to the higher-ups in China. Not just anybody can talk to any member of the Politburo of China. He must have been a very influential person. Ito magtataka ka, ha? Ang mga media, nakailang expert na silang na-interview. Expert saan? Sa libro. Hindi, totoo naman, di ba? Ang dami nilang expert di umano. Ha? Expert daw tungkol sa mga war-war. Expert daw tungkol sa geopolitics niya. Expert sa libro. Pero itong si Enrile, hindi man lang nila interviewin. Ano ba ang pananaw ng isang dating Defense Secretary, dating nagpabagsak sa... alam mo yun, malaking bagay. Bakit hindi nila interviewin ito? Ito yung mamang may wisdom. Ha? Hindi yung katulad ng mga expert nila na libro lang. Wala namang alam sa karanasan. Diba? Ba't hindi itong interview ng media? Kasi hindi nila, yung mga ini-interview nilang expert, hindi naman expert. Ini-interview nila mga propagandista. Propagandista ng mga makakaliwa. Yan ang gusto nilang interviewin. Kasi sino ba yun nandun sa loob ng media? Mga makakaliwa din. Nandiyan sa newsroom ninyo, puro makakaliwa na. Paano kayo sasayaw niya? Puro kayo kaliwa ang paa. Diba? Pa-expert pa kayo. Puro naman mga propagandista yan. At least to si Enrile, kita mo talagang merong tama yung isip niya eh. Oo, sige, dapat ganito ang approach natin, pero dapat palakasin muna natin yung sandatang natin, lakas natin, yung AFP. At the same time, palakasin din natin ang ekonomiya natin. Bakit? Hindi tayo makakaasa sa kahit sino mang so-called friends natin. Bakit? May problema rin daw sila. Diba? Simpleng advice pero tamang-tama sa banga. Sabi, swak sa banga. Ayun. Oh, diba? Ay, nako. Expert. Expert nyo mukha namin. Mali, expert nyo mukha nyo pala. Ito pa, dagdag pa ni Enrile ha. Panoorin nyo pa ito. Wait lang. Okay, pasok. I think you will be able to handle it well in the manner you are doing it now. Because what do
well, we lose more if we antagonize China. We have no choice except to negotiate with China. If we, assuming that there's... Alam ko na kung sino yung expert nila. Si Lacson. Expert nila si Lacson. Ha? Hindi nga naayos nun ng PNP. Expert nila si Lacson. Nung panahon yung PNP chip yan. Nako! Expert. Diba? Oh, yung bang expert nila? Yung mga tinatanong nila si Lacson. Diba? Kakalokohan. No dispute about our right to right over exclusive economic exploitation of our West Philippine Sea asset. Still, we need foreign money to make it a source of wealth for the country. Now, our choice at that point will be either go to Europe and get technology and capital to explore and exploit the energy resources of our economic zone in West Philippine Sea, or deal directly with China. China is one of the best energy explorer now on the planet. In fact, I read some books which says that China now in engineering almost surpassed MIT in the quality of their graduates. Massachusetts Institute of They are Technology. very advanced already. So I think that as far as I'm concerned, we will not gain anything by antagonizing China. I'm not pro-China. I do not have any interest in China. But as a Filipino, I will take this position to protect my countrymen, to protect our core territory, to protect our economy. Maybe we can get better by talking with China instead of being aggressive. Yung. Ay nako. Pero aside from Trillanes, meron din gustong mag-mediate ata. Parang gusto rin makipag-usap. Yung sumulat, yung nakikigulo, kilala niyo yun? Bahala na ko kayo magpangalan doon, ha? Ay nako. Anyway, ito naman ang banat ngayon nitong GMA. Tung regarding dun sa arbitral ruling, ha? Panoorin ninyo. Ay, siya na yun. Bakit naka-stuck yan? Ayan, yan. Pasok! Habang wala pang linaw yung ikinakasang debate sa pagitan ni na tagapagsalita ng Pangulong Harry Roque at ang retiradong maestrado po ng Korte Supremang si Justice Antonio Carpio, minabuti po ng GMA News na talakayin sa kanila yung issue tungkol po sa China at sa West Philippine Sea. Ang bahagi po ng kanilang mga sagot sa magkaparehong tanong itinampok namin o itatampok po namin sa isang serye dito sa 24 oras. Ang kabuuan namang panayam sa kanilang dalawa ay in-upload po namin sa aming website at sa social media platforms po ng GMA News. Ang unang serye ng talakayan na yan ay tinutukoy... Ano ba? Ang gulo-gulo naman eh! Bakit ba parang uutal-utal itong nga si Mike Enriquez? Ang tagal ng intro niya! po ni na Ivan Mayrina at Rafi Tima, ito po. Intindi nyo naman kayo talaga. Kasi parang nahabaan ako dun sa intro niya na hindi ko malam kung ano yung sinasabi niya eh. Ano ba yung adlib ba yun? Wala ba siya minabasa?
Ipinagbunyi ng Pilipinas ang pagkapanalo nito sa Arbitral Tribunal sa kaso nito laban sa China noong 2016. Sa ruling, sinabing walang basihan ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang halos buong South China Sea, kabilang ang mga lugar na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang kaso, ayaw kilalanin ng China ang arbitral award sa Pilipinas. Kung ganito, aming tinanong sina Presidential Spokesperson Harry Roque at retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ano ang tunay na pakinabang ng Arbitral Tribunal ruling sa Pilipinas? First of all, it settles the legal issue. Who has a right to the resources in the West Philippine Sea? For example, we're saying to the foreign companies, aming itong langis at gas dito sa Reed Bank. We have the legal right. So we will give you the contract to get it. Anong right ng Pilipinas to get that gas? Kiniklaim din ng China. So we need legal clarity for investors. And that ruling gives legal clarity. The world, US, its allies, UK, France, Japan, they're sailing there in the West Philippine Sea. They're telling China under the arbitral award, this is the exclusive economic zone of a coastal state. In the exclusive economic zone, we can sail, we can conduct naval drills, you cannot stop us. So they're actually enforcing the award. They're using the award to show to China that this is not yours. Without the US, without the arbitral award, China will be there and nobody will stop them. That is actually enforcement of the ruling. That's the strongest enforcement of the ruling. Gaya ng sinabi ng ating presidente sa UN General Assembly, the ruling is now part of international law. Kahit anong gawin ng China, hindi mabubura yan. Sana naging malinaw kung bakit tayo nag-arbitrate. Kasi pinag-aawayan sa Scarborough Shoal, pareho tayo nagsasabi isla. So hindi ko maintindihan bakit nag-arbitrate doon sa issues ng maritime zone na nung pinag-aawayan nung panahon na yun ay isang isla. Pero hindi ko rin sasabihin na mali. Nakabuti rin ang arbitration dahil ngayon malinaw. Walang basihan ang 9-dash lines ng China. Wala rin kahit anong isla na pwedeng mag-generate ng 200 exclusive economic zone. At pangatlo, yung ilang mga artificial islands na ginagamit ngayong military bases ng China, yan po ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas at illegal. So hindi mo rin mababawasan yung importansya ng arbitration, pero dapat ng mga panahon na yon, inisip din natin kung magkakasolusyon ba yung agawan sa Scarborough sa pamamagitan ng arbitration under the UN Convention on the Law of the Sea. Paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, ang West Philippine Sea ay hawak ng China. Unidentified foreign vessel at Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard. The RP Cabra. Bagay na tinututulan ng mga kritiko na nagtutulak sa gobyerno na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Tanong namin kina Roque at Carpio, sino nga ba ang tunay na may hawak ng West Philippine Sea? China is only in possession of 8 geological features in the at least and one in Scarborough Shoal. Maliit lang yan if you consider the physical space and the territorial sea. Less than 7% of the West Philippine Sea. That is what they actually possess and control. We should never say China is in possession or in control of the West Philippine Sea because factually, legally, that is not correct. We are conceding more than what China is claiming. We are echoing this President Duterte, but that's incorrect, totally incorrect. We can go there anytime we want in the West Philippine Sea. The US, their warships can go there anytime. You have to be very specific when you talk because it gives the impression that hawak ng China yung West Philippine Sea. Hindi. When we go to Scarborough Shoal, inside the lagoon or a little bit outside, doon tayo hinihinto. But if we go outside, wala, they don't stop us. But they also fish there, but they don't stop us. Well, alam ko yun po, hindi dapat ito dinidebate. Kasi bagamat ang mga nanggaling na mga salita sa bibig ng presidente ay possession ng West Philippine Sea, palaging nakakabit ang pangalan ni Albert Del Rosario, palaging kakabit
yung katanungan, sinong dahilan kung bakit nawala sa atin ang West Philippine Sea? Ang tinutukoy po ng Presidente, Scarborough Shoal. Ayan, malinaw yan. Kasi sinasabi nito, para kasing ganito nababanggit ni Pangulong Duterte, West Philippine Sea, pero ang tinutukoy niya ay yung Scarborough Shoals, which is doon nagkaroon ng standoff. Doon pala, malalaman mo na kaagad na ang tinutukoy ni Pangulong Duterte whenever sinasabi niyang WPS ay yung Scarborough Shoals. Nasasabi lang niya. Minsan kasi siyempre, dahil sa salita, nasasabi lang niya ngayon yung West Philippine Sea. Pero ang sinasabi niyang nasa China na ay yung Scarborough Shoals. Kasi nga, lagi niya dinuduktong yung sila Del Rosario, yung standoff na nangyari noon at pinaatras. So, ang tinutukoy niya yung island na yon. Ito namang si Carpio, sinasabi niya, hindi, ang West Philippine Sea ay hindi yan pagmamayari na ng China, ilan lang nyo, 8 lang nyo nandyan. Hindi nga ho, hindi sinasabi yung entire West Philippine Sea. Scarborough lang. Yung isol-sol na lang nan. Yun lang ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Musta mga banateros? Talaga nakakasawa na yan. Wala na siya may banat. Kapangulo galing ni Carpio magsadya nakakasar mga banateros. Correct. Talaga. Ang ano lang naman dito, ang importante lang, intindihin talaga natin, unawain natin. Ano ba ngayon ang gusto nilang mangyari? Kasi yung arbitral ruling na yan, ulitin natin, di ba, diniscuss natin yan dati, hindi naman yan award. In-award sa atin ito. Hindi. Yung arbitral ruling na yan, sinasabi lang na yung dash na ginagawa ng China, ito, di ba, nag-drawing sila, ito yung dash, ay hindi yan kanila. Yun lang ang sinasabi nun. Ngayon, diyan nagkakatalo. Ang gusto ngayon gawin itong mga katulad nila Carpio at saka yung mga dilawan tae, paalisin. Paalisin yung mga Chinese doon sa Scarborough na yon. Na sa totoo lang, kasalanan naman nila yon, bakit yan napunta sa mga Chinese? Dahil nga doon sa standoff dati. So kasalanan nila, gusto nila i-impose ni Pangulong Duterte at pumunta tayo doon at paalisin silang lahat doon. Diba? Ang point naman dito, why are you going to bother to go there? Pwede mo namang mangisda yung mga Pilipino sa iba pang mga lugar, ang luwag-luwag dyan. Bakit gusto mong paalisin yung mga Chinese doon na ipapahamak mo yung mga kasundaluhan natin? Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kasi nga, ang gusto nito ni Carpio, magkaroon ng press release. Yan naman talagang gusto nila press release lang eh. So, sino nakaposes ngayon at sino nakapwesto sa Scarborough Shoal? Ang China. Pero, hindi natin masasabi na mayroong isang bansang nakaposes or in possession ng napakalaking karagatan na tinatawag nating West Philippine Sea. Meron tayong mga hawak na isla, merong hawak na isla ang Vietnam, may hawak na isla ang China, may hawak na mga isla ang Taiwan, at meron pang hawak na isla pati ang Malaysia at Brunei. No? So, walang bansa na makakasabi na sila ang may possession ng buong West Philippine Sea. Lahat ng mga claimants merong possession over a portion of West Philippine Sea, pero meron din talagang karapatan ng freedom of high seas dahil wala rin namang isang bansa na makapagsasabi na meron man lang silang sovereign rights sa kabuuan ng West Philippine Sea. Rafi Timan, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, abangan nyo po ang ikalawang yugto ng aming espesyal na serye bukas. Kapuso, mga kapuso. Anyway, ayan na. Okay. Wait lang. Okay. Yan. So, ganun po iiwan na kagad natin yan kasi walang kakwenta-kwenta po. Ito lang sa tingin ko tama itong picture na ito. Papakita ko sa inyo. Ito simple lang yan eh. Ito, it sums everything. Yan. Sabi dito, maybe I will just ignore my critics so as not to derail me from my official duties. After talking to Senator Enrile, you guys have become irrelevant to me. Palakpakan! At ang sagot naman ni Enrile, that's the best thing, Mr. President. Pabayaan mo na lang sila. Boom! Palakpakan.
So yan talaga din ang ako, suggestion ko din talaga sa ating gobyerno, kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo. Wag na ho nating pansinin yung pag-iingay ni Carpio. Si Carpio gusto lang talaga niya ng PR. Sa totoo lang yan sila Carpio, yung oposisyon. Kailangan lang nilang may sabi. Kailangan lang nilang maging relevant. Kaya daldal sila ng daldal dyan sa media na yan. Huwag nyo na lang pansinin. Huwag na kayo magbigay ng statement. Especially, can I call the attention of our spokes? Naksantara yan. Spokes, wag nyo na pong sagutin. Pag may nagtanong sa inyo patungkol sa mga statement ni Carpio, ang sagot nyo na lang, nagsalita na ang Pangulo, tapos na yung issue na yan. Ganon, di ba? Palakpakan. The more na sagutin ni Spokes ito at ng ating gobyerno, ng kung sino man, haba na nga haba yan, tapos na uyang usapan na yan. Tapos na, okay? Obvious naman na gusto lang nila dyan para maka-epal, media mileage lang ang gusto nila dyan. Kaya, again, Spokes, pwede, parang awa nyo na pag may nagtanong paulisin yung paulit-ulit sa mga bagong statement, kunwari ni Trillanes. Kasi sigurado ko bukas dadaldala naman si Trillanes. Sasabihin na naman ng mga media, anong masasabi mo, sinabi ni Enrile. Sagot si Trillanes, may babato siya kay Trillanes, kay Pangulong Duterte. Tapos tatanungin na naman si Spokes, ano masasabi mo sa sinabi ni Trillanes? Pwede ba, Spokes, wag nyo nang sagutin? Sabihin nyo na lang, may mga mas mahalaga pang bagay tayong dapat ayusin. Wag na ho natin pag-usapan yung walang kwentang si Trillanes. Ganun! One time lang, Spokes, akong sasagot. Pwede ba? Kasi paulit-ulit na lang yung issue na yan. Nakakasawa na. Ha?